Hollywood, Florida, sa labas ng isang mataong kasino. Ang rapper na si Offset ay binaril. May video kami na nagpapakita ng bago at pagkatapos ng kaguluhan. Ano ang nangyari sa gitna? Wala pa ring sagot. Ang tanging kinasuhang suspect ay naharap lang sa isang misdemeanor. Kung hindi siyang gumaril, sino ang gumawa? Bakit patuloy naghahanap ng iba ang mga investigador? Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Hollywood, Florida, mga 20 minuto hilaga ng Miami, 10 oras ng gabi sa labas ng Seminole Hard Rock Casino. Nakarating na ako doon noon, magandang lugar. Punong-puno ang valet area. May mga sasakyang papasok, ilaw sa lahat ng dako, mga taong palabas-pasok. Ganyan talaga ang inaasahan mo sa isang lugar na kagaya niyan. Sa gitna ng lahat, naiulat na binaril si Offset, ang Roffset, ngunit inaasahang makakaligtas siya. Magandang balita yon kahit binaril siya. At ang mga detalye kung ano ang humantong sa sandaling yon, napakakakaiba, napakagulo. May umiikot na video ngayon mula sa isang Instagram account na tinatawag na Only in Dade. At gusto kong maging malinaw dito. Inaangkin ng account na galing sa mga critical na sandali ang mga clip, pero hindi pa kinukumpirma ng pulisya kung tunay ang mga ito. Sige, kaya isipin niyo lang ito habang pinag-uusapan natin. Dito, makikita ninyo na tila si Offset ang nakatayo sa hotel area. Hindi tiyak kung anong bahagi ng hotel ito. Wala namang kakaiba sa itsura ng paligid. Mukhang nakatayo lang siya doon. Walang halatang tensyon, walang malinaw na palatandaan kung ano ang mangyayari. Pero pagkatapos, may isa pang video ilang sandali ang lumipas. Kaguluhan. May isang tao sa sahig at isa pang hinahatak palayo. Tinanglawan ng mga ilaw ng pulis ang buong eksena. Kaya ang tanong, anong nangyari sa pagitan ng mga sandaling yon? Dahil dun nagsimula ang kwento na ito. Ngayon, may inaresto ang mga pulis, okay? Ang rapper na si Lil TJ ay inaresto at dinala sa Broward County Jail. Pero baka may hindi tumutugma rito para sa'yo. Baka sabihin mong inaresto siya kaya siguro sangkot siya sa pamamaril. Hindi ganon. Kinasuhan siya ng disorderly conduct, misdemeanor lang yon. Parang inakusahan lang siya na nasangkot sa gulo bago ang pamamaril. Uulitin ko, hindi ito attempted murder or kaso ng baril. Kung hindi siyang bumaril, sino kaya? May isa pang aspeto na mahirap baliwalain. Ang pinsan ni Offset na si Takeoff ay binaril at napatay noong 2022 sa Houston. Simula noon, si Quavo na rapper ay aktibong nagtutulak ng solusyon kontra karahasang may baril. Kabilang ang pakikipag-usap kay Kamala Harris para talakayin kung paano ito may iwasan. Kaya nang mabaril si Offset ilang taon matapos, normal lang na maraming tanong. Hindi namin sinasabing magkaugnay ito, pero paano hindi pag-usapan pareho? Tatawagin ko na si retiradong NYPD Detective David Sarney para ipaliwanag ito at kung ano ang hinahanap ng mga investigador. Pero ito ang dahilan kung bakit maaring mas komplikado ang kasong ito kaysa sa unang tingin. Kaya nung Lunes ng gabi, Abril 6 bandang 7:00 ng gabi, sa labas ng Seminole Hard Rock Hotel and Casino sa Hollywood, Florida. Ito ang unang sinabi ng pulisya. Narito ang pahayag ni Gary Bittner, Public Information Officer ng Seminole PD. Alam namin ang insidente sa valet area matapos ang 7:00 ng gabi. Lunes sa labas ng Seminole Hard Rock Hollywood na nagresulta sa mga sugat na hindi nagbabanta sa buhay ng isang individual na dinala sa Memorial Regional Hospital sa Hollywood. Agad rumesponde ang Seminole Police at mabilis na nakontrol ang sitwasyon. 2 tao ang dinala sa kustodya. Patuloy ang investigasyon. Ligtas ang lugar, walang banta at normal ang operasyon. Yan ang orihinal nilang pahayag. 2 tao ang dinala sa kustodya, 1 tao ang nasugatan, at kinabukasan ay naglabas sila ng update. Natanggap namin ito. 1 tao ang kinasuhan kaugnay ng insidente. Si Tion Jaden Merritt ay kinasuhan ng disorderly conduct, affray, isang first-degree misdemeanor sa ilalim ng batas ng Florida na 870.01. Nagsimumula ang insidente sa isang gulo o away. Nakulong si Merritt sa Broward County Jail kagabi. Hindi pa sinasampahan ng kaso ang pangalawang na-detain sa insidente. Tinutuloy pa ang investigasyon para matukoy ang iba pang sangkot. Ang sugatang individual ay nasa Memorial Regional Hospital sa Hollywood na may hindi seryosong sugat. Kaya si Merritt, si rapper Lil TJ, ay nakulong hindi dahil sa pamamaril, kundi di umano dahil sa isang away. Itong pangalawang na-detain, hindi siya kinasuhan at hindi rin natin alam kung sino siya. Pero ayon sa mga tala ng mga nakakulong, si Merritt ay nakakulong dahil sa piyansa para sa kasong disorderly conduct.
Dagdag pa ang isa pang 2,000 at 500 na piyansa para sa hiwalay na paglabag sa trapiko, na tila dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Nakapagpiyansa na siya sa mga kasong yon. Balikan natin si Offset na ang tunay na pangalan ay Kiari Kendral Sepis, na iulat na binaril sa labas ng kasino. Tulad ng nabanggit ko, minsan siyang ikinasal kay Cardi B at may 3 anak. Nag-file siya ng diborsyo kay Offset noong 2024. Pero sa totoo lang, kung babalikan mo si Merit, Lil TJ, ang kanyang abogado na si Don Florio, ay naglabas ng pahayag sa kanyang Instagram account na nagsasabing hindi na baril si Lil TJ at hindi rin siya kinasuhan ng anumang pamamaril. Hindi totoo ang anumang ulat na taliwas dito. Inihikayat namin ng mga tao na kumonsulta sa mapagkakatiwalaang mga pinagkukunan ng balita at yakin ang katumpakan ng anumang ulat bago basta-basta magbahagi o magulit ng mga walang basehang chismis. Kaya sinasabi ng kanyang abogado ng direkta na hindi niya ginawa ito. Wala siyang kinalaman dito. At sa ngayon, mukhang sinusuportahan yun ng mga kaso laban sa kanya. Kung iniisip ng pulisya na siyang nagpaputok ng baril, hindi sana $500 lang ang piyansa niya para sa disorderly conduct, hindi ba? Hindi ba? Kaya ang malinaw na tanong ay ito, kung si Lil TJ ay kinasuhan dahil sa pakikipag-away at hindi sa pamamaril, sino ang gumaril kay Offset? Ayon sa pulisya, nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon para matukoy ang isa o higit pang mga karagdagang tao. Naghahanap pa rin sila ng iba pang sangkot. Bago ko ipakilala si Detective Sarni, bibigyan ko muna kayo ng kaunting konteksto kay Offset. Hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa isang magulo at kilalang issue. Isa siya sa 3 miyembro ng Migos. Ang hip-hop trio na ito ang nagbago ng rap sound noong dekada 2010. Versace, Bad and Bougie, Motorsport. Ilan lang sa highlights nila. Pero dito na pumapasok ang bahagi kung saan ang personal niyang buhay ay kasing ingay ng kanyang musika. Nang ikinasal si Offset at Cardi B, naalala mo yon? 3 ang anak nila. Nag-file ng diborsyo si Cardi B kay Offset noong 2024. Pero ang totoo, lihim na nagpakasal ang dalawa. Lihim silang nagpakasal sa Atlanta noong Setyembre 2017. Sa kanila in-announce ang engagement makalipas ang 1 buwan. Baliktad. Pero ganoon ang ginawa nila. Ayon sa ulat, marami na ring pinagdaanan ng relasyon nila. Kaya nung una, nag-file daw siya ng diborsyo noong 2020 pero binawi niya ito. Tapos, nag-file ulit siya noong Hulyo 2024. At sa pagkakataong ito, naging magulo talaga. Ibig kong sabihin, natalakay na namin ito sa isang naunang episode ng Sidebar. Kaya bibigyan ko na lang kayo ng mga pangunahing detalye dito. Pero si Cardi B ay naglabas ng seryosong mga paratang laban kay Offset. Inaakusahan siyang sinusundan siya, ginugulo siya, at tila, pinagbabantaan pa siyang papatayin. Walang opisyal na sagot si Offset sa publiko at tahimik din ang kanyang kinatawan. Kapag narinig mong binaril si Offset sa labas ng kasino, lumaki ang balita dahil sa lahat ng nangyari sa buhay niya, ang kontrobersya niyang reputasyon at kung paano siya madalas napupunta sa sentro ng atensyon. Mabigat talaga ang pangalan niya. Puno ito ng drama, headline at koneksyon kay Cardi B. Hindi ko sinasabing konektado ang mga yon sa pagkakabaril sa kanya. Pero kailangan mong maintindihan ang buhay niya sa ganong konteksto. May isa pang mas mabigat na bahagi. Kailangan kong balikan ang pinsan ni Offset, si Takeoff, na miyembro rin ng Migos at malaking bituin. Noong Nobyembre 2022 nabaril at napatay si Takeoff sa labas ng bowling alley sa Houston sa edad na 28. Patuloy pa ring dumaraan sa proseso ang kasong yon at may isang lalaking nagngangalang Patrick Clark. Kinasuhan siya pero iginigiit niyang inosente siya. Nakatakda ang paglilitis niya sa Nobyembre ngayong taon. Mula nang mamatay si Takeoff, abala sa isang misyon ang ikatlong miyembro ng Migos na si Quavo. Itinatag niya ang Rocket Foundation bilang parangal kay Takeoff. Naglaan siya ng milyon-milyon para sa pagtigil sa karahasang may kinalaman sa baril. Sa ika-30 sana kaarawan ni Takeoff, nagdao si Quavo ng summit sa Atlanta at kinausap si pangalawang Pangulo Kamala Harris tungkol sa pagpigil ng pamamaril na pumatay sa kanyang pamangkin. Nang mabaril si Offset makalipas ang ilang taon sa kasino ng 10 oras ng gabi, nagkaroon ng kaguluhan. Maiintindihan mo kung gaano ito nakakabahala at nakalulungkot at bakit napupunta sa iba't ibang haka-haka ang isip ng mga tao. Ulitin ko, hindi ko sinasabing konektado ito, pero ilagay mo lahat sa tamang konteksto. Gusto ko rin itong pag-usapan. Gusto kong tawagin si Dave Sarni, retiradong NYPD detective para pag-usapan ito. Dave, salamat sa oras mo. Pareho na tayo nakapunta sa property na ito dati. Alam mo, napaka-publikong lugar ito. Kapag nakahawak ka na ng mga kaso ng pamamaril, nakahawak ka na rin ng mga high-profile na kaso. Ang ibig kong sabihin, ang unang bagay na napansin ko, pinag-uusapan natin ito, ay may isang sikat na rapper na binaril sa labas ng isang malaking kasino. Maraming saksi, maraming kamera, pero 2 lang ang binitay nila. Yung isa, wala pang kaso sa oras ng pag-record na ito, habang yung isa ay disorderly conduct lang ang kaso.
Ano ang ibig sabihin nito sa investigasyon? Salamat sa imbitasyon. Depende kung gaano kabilis tumugon ng Seminole Police Department, isang tribal police agency. Hindi ko alam ang seguridad doon, lalo na't nasa valet area na maaaring sobrang matao. Maraming tanong ang lumabas dahil inaresto si Lil TJ, isa sa mga rapper, dahil sa disorderly conduct. Hindi naman ibig sabihin na dahil yon sa pamamaril. Alam natin na binaril si Offset pero hindi natin alam ang salarin. Kailangan natin kumuha ng ebidensya tulad ng shell casing. May video camera sa bawat sulok ng lugar na yon, kaya kahit saan may camera. Sigurado akong rerepasuhin ng mga detektib ang mga pangyayari bago at pagkatapos ng pamamaril gamit ang video. Kaya malaking tulong ito. Isa yan sa mga positibong bagay ng nangyari mismo dun sa lugar na yon. Kung tama ang pagkakaintindi ko sa'yo, mahirap mangyari na may pamamaril na ganito at hindi ito makuha ng surveillance video sa kahit anong paraan. Kailangan ba ng oras para mapanood lahat ng footage? Kasi palagi kong pinag-uusapan ang bago at pagkatapos ng pangyayari. May nangyari na. Kaya titingnan mo kung ano ang makikita mo pagkatapos at ang nangyari bago nito. Kaya susubukan mong subaybayan lahat ng pinuntahan ni na Offset at Lil TJ noong panahong yon. Kasi sa pagkakaintindi ko, hindi magkaibigan sina Lil TJ at Offset. Bakit sila sabay na nandun? Kailangan suriin ito habang tuloy ang investigasyon. May abogado rin sila pareho. Kaya kailangan nilang dumaan sa kanilang mga abogado. Kaya kailangan mong gawin ang investigasyon na ito gamit ang forensic evidence at mga ebidensya tulad ng video, mga camera, pati na rin ang anumang pahayag ng saksi na meron ka dyan. Paano naman ang mga kuha ng cellphone camera sa paligid? May nabanggit akong footage mula sa account na di pa natin at ng pulisya na verify. Paano nahahanap ng pulisya ang cellphone videos ng lahat? Kaya ba nilang makita ang mga tao sa casino at makuha ang mga video sa cellphone nila? Kailangan ba ng warrant para dito? Nagtatanong ba sila o may public request? Kung meron kayong kopya, pakisend po. Ano ang proseso nito? Maraming paraan, isa dito ang paghingi ng video footage mula sa may kuha ng pangyayari. Siguro, anumang video na makuha mo ay una munang ipapadala sa social media tulad ng TMC. Malamang sila pa ang makakakuha ng video bago ang pulis. Kung may nakakulong o nasa kustodiya, kunin ang kanilang cellphone. At para makuha ang anumang video mula doon, kailangan mo ng search warrant. Maliban na lang kung pumayag sila, pag-aari pa rin nila ang cellphone na yon. At para makuha ang anumang ebidensya ng video, kailangan natin ng search warrant. Kung may pumapayag na gawin ito, ibang usapan na. Sigurado akong maghahanap din sila online. Para sa sinumang naglabas ng video na yon sa kahit anong social media, maging X, Instagram, o alinman sa mga iyon na lumabas na. Dahil doon talaga ipinapadala ng mga tao ang mga video. At lalo na sa TMC. Dahil may perang kapalit yon. Sa tingin mo ba magiging medyo komplikado kung may sitwasyon tungkol kay Offset? Hindi ako sigurado, pero hindi ako naniniwalang may iba pang binaril ngayon. Pero kung si Offset man o kung sino mang kasama ni Offset, may kakayahan ba silang tukuyin kung sino ang posibleng gumawa nito? O handa ba silang tukuyin kung sino ang posibleng gumawa nito? Lagi namin napag-uusapan ang mga isyong ito, lalo na kapag may ganitong pangyayari. Karamihan sa mga artista, masasabi natin ito, ay hindi nakikipagtulungan sa pulis. Hindi sila yung mga tipong agad lalapit sa pulis at magsasabi kung anong nangyari. Kaya kailangan mo mabigay ng ebidensya. Maaring may tumulong bilang saksi, gaya ng empleyado ng kasino. Isa ito sa mga paraan. Hindi ko alam kung makakakuha ka ng kooperasyon mula sa alinmang panig. Pero kung talagang gusto ni Offset mahuli ang gumawa nito, makikipagtulungan siya. Alam mo, hindi natin alam kung anong klase, hindi natin alam kung gaano kalala ang mga natamo niyang sugat. Malamang ay hindi naman malala na mabuti naman. Hindi rin natin alam kung may iba pang tao na nabaril. Hindi natin alam kung ilang putok ang pinakawalan. Ibig sabihin, kailangan mong magsagawa ng canvassing sa ospital. Nagbibigay tayo ng abiso sa ospital. Kapag may pumasok na may tama ng bala, agad nila itong ipapaalam sa pulis. Pero pagdating sa kooperasyon, madalas ko na nakita sa kasamaang palad na may mga tao talagang hindi nakikipagtulungan at kailangan mong mantrabaho based sa ebidensyang meron ka. Para malinaw, hindi ibig sabihin na sangkot ang tao sa krimen o may kasalanan. Maaring may ibang dahilan. Maaring ganon, ikaw ang makakaalam bilang artist na nakakita na nun. Dahil ba ito sa reputasyon o kultura? Dahil ba yon sa personal na dahilan, personal na karanasan? Hindi ibig sabihin na may kasangkot sa kahit ano. Yun lang ang ilang dahilan kung bakit mo nakita yon. Okay, maraming dahilan kung bakit ayaw makipagtulungan ng mga tao. Ayaw nila, reputasyon din kasi yon. Gusto mong panatilihin ang kredibilidad mo.
Ayaw mong makipag-usap sa pulis dahil kapag nakipagtulungan ka sa pulis, ibig sabihin na babawasan ang kredibilidad mo. Ginawa na ito ng mga hip-hop bar at negatibo ang tingin sa kanila sa social media. Pero gusto mo pa ring tama ang gawin ng mga tao. Ang totoo, may binaril na tao pero hindi pa natin alam kung anong grupo o sino sila. Kasama ba sila sa grupo ni Offset? Nandoon ang mga kaibigan at entourage niya. May kinalaman ba roon ang sinumang konektado kay Lil TJ? Hindi natin alam. Kaya susubukan nating alamin ang pagkakakilanlan. Kung gusto mong maayos ang investigasyon sa pamamaril at ang resulta, kailangan ang kooperasyon ng lahat, lalo na ng biktima. Hindi ko rin sigurado. Baka naman nakikipagtulungan si Offset, hindi natin alam. Iniisip ko lang kung ano ang nangyayari sa likod ng eksena, pati na ang ballistics. Paano ba nila nare-recover? Binanggit mo ang shell casing. Kung may balaring tumama kay Offset at naiwan sa katawan niya, kaya ba nila itong ma-recover at i-match sa baril at sa mga suspect? Ano ang proseso? May crime scene na tayo, kaya kailangan tukuyin kung through and through ang sugat ibig sabihin, lumusot ba ang bala sa katawan. Hindi pa rin natin alam ang eksaktong lokasyon ng sugat. Kaya para ma-recover yon, depende kung anong itsura ng bala mula sa pagtanggal nito sa katawan ni Offset. Magiging mahalaga ba ito? Siguro hindi. Hinahanap mo talaga ay shell casing. Kaya mahalaga ang video. May mga saksi rin tayo. Di pa natin alam ilang putok ang pinakawalan. Dapat mapanatili ang crime scene. Tungkol sa baril, dinala ba ng tao ang baril nila? Tinatawag nating Brooklyn Bounce ang pag-iwan ng baril sa pinangyarihan at may kumuha nito. Mahalaga ang video na yon para malaman kung ilang putok ang nangyari, lalo na kung walang saksi at kung nasa ng baril nung pamamaril. Kaya maraming salik ang kailangan isaalang-alang dito. Maaring mabilis itong maresolba base sa video, pero maaring hindi rin ito agad maresolba dahil nakadepende ka sa kooperasyon ng biktima at ng lahat ng tao sa paligid, mga saksi at iba pa. At pag-usapan natin si Lil TJ. Ibig ko sabihin muli, iniulat na naaresto siya dahil sa disorderly conduct at medyo mababa lang ang piyansa. Kaya mukhang hindi naniniwala ang pulis at ayon sa abogado niya, hindi sila naniniwala na siyang nagpaputok ng baril o may kaugnayan sa pamamaril. Tama ba? Tama, hindi natin alam kung nasaan siya nung oras ng pamamaril. Alam lang natin kung sino ang mga nasa lugar. At ang tanong ngayon ay bakit siya naroon sa lugar. Hindi ko alam kung ano ang relasyon nila. Narinig ko na hindi maganda ang samahan nila. May issue raw, ayon sa mga nakita ko sa social media. Mukhang may kinalaman ito sa pera. Sa tingin ko, binigyan siya ng pera ni Lil TJ. Hindi natin alam. Ibig kong sabihin, social media lang din yan. Hindi natin mapapatunayan ang sinasabi ng mga tao. Oo, tama. Wala tayong pruweba tungkol doon. Hindi rin natin alam ang relasyon nila. Pero gusto nating malaman bakit pareho silang naroon sa parehong oras. Kung magkaibigan, may saysay yon. Kung hindi maganda ang relasyon nila, paano nalaman ng isa na naroon din ang isa? Dapat mo itong itanong at sana makuha mo ang sagot kapag nakausap mo sila o ang kanilang abogado. Kasi hindi naman ibig kong sabihin kung pinag-uusapan mo ay isang away tapos may barilan o pasensya na, di umano'y away at di umano'y barilan, dapat lang na may koneksyon o tila may ugnayan, tama ba? Tama. Kaya tinitingnan mo ang mga pangyayari bago ang insidente, tulad ng interaksyon ni Offset o ng kasama niya bago ang barilan. May nangyari ba o basta na lang naganap sa lugar? Yan ang dapat mong suriin, lalo na sa Valle area kung saan may mga dumarating at umalis. Nagkasalubong lang kaya ang dalawang tao doon? Nagsimula kaya ito sa loob at lumabas? O lahat ay sa labas lang nangyari? Mahalaga ang video na yan sa investigasyon para malaman kung saan nagsimula at kung may nangyaring insidente sa loob ng kasino bago ito. Sandali, bumalik muna ako ng kaunti rito. Nabanggit ko ang kasaysayan ni Offset. Pinag-usapan ko ang pagkakabaril at pagkamatay ni Takeoff at ang pahayag ni Quavo tungkol sa mga summit laban sa karahasang may baril. Kapag may pamamaril na tulad nito sa isang taong may malapit na kaugnayan sa isa pang trahedya, tinitingnan ba ito ng mga investigador? Hinahanap ba nila ang posibleng koneksyon? Sinasabi mo ba na maliban na lang kung may lumitaw na isang bagay na talagang hiwalay? Hindi na natin pinapansin yun. Gaano nila sinusuri ang nakaraan at mga koneksyon ng isang tao? Siyempre, lagi naming tinitingnan ng biktima, ang victimology, at minsan pati ang propology sa isang paraan. Nais naming matukoy ang ugnayan ng pitaka, biktima, at ng taong gumawa ng krimen laban sa kanila. Hindi natin alam ang kaugnayan ng bumaril. Pero alam mo, kilala si Offset. Nasa publiko siya, dumadaan siya sa diborsyo kung ano man ang nangyayari. Ang bahaging yon ay nasa social na aspeto.
Titingnan ba natin ang iba pang bagay tungkol kay Offset para malaman kung may anumang may kaugnayan sa pamamaril? Diyan mo dapat hanapin ang mga record ng cellphone at anumang bakas sa social media na posibleng nagpapakitang may nakaalam na pupunta roon ang mga taong ito. Maaring isa ba sa mga tao ni Offset ang nagpaputok ng baril o ibang tao? Hindi natin alam hanggat kaya mahalaga ang video na yan. Sa magulong sitwasyon, hindi laging may saksi, pero kung ano ang nakita ng mata, yun din ang nakita ng kamera. Dahil sa dami ng pagkakaiba-iba sa lugar, lalo na sa Valle area, magagamit iyon para matukoy kung sino ang bumaril sa kasong ito. Ano ang isang bagay na binabantayan mo ngayon na hindi naman napapansin ng karamihan sa atin? Ako, lagi kong tinitingnan ang nangyari bago ang insidente. Kasi kung titingnan mo yung nangyari bago ang insidente, tulad ng bakit nga ba nangyari yon sa oras na yon? Lagi kong iniisip, sa oras na yon, mga alas 7 ng gabi, bakit sa oras na yon naganap ang pamamaril? Paano nangyari yon? Bakit ito nangyayari? Para bang nagkatagpo-tagpo ang mga planeta, nagtipon-tipon silang lahat, at doon nangyari? O nagsimula ba ito sa loob? May nangyaring insidente ba sa loob na nagdala sa kanila doon? Kaya yun ang hinahanap namin. Palagi kong tinitingnan ang nangyari bagong insidente para malaman ko kung saan tumakas pagkatapos. Siguro kung saan napunta ang baril, pero mas mahalaga sa akin kung ano ang ginawa at saan nasangkot ang biktima bago ang pamamaril. Ganoon ko ito tinitingnan. Sa tingin mo ba ay mareresolba ito agad-agad? Dapat maresolba ito. Ang issue, hindi ako pwedeng magtakda ng panahon dito. Dahil kapag ginawa mo yon, nagkakaroon ng pagkiling sa investigasyon. Pinagsasama-sama pa namin lahat. Gusto mong makuha ang kabuuan ng mga pangyayari, lahat ng ebidensya ay magkakasama. Sa ganitong paraan, kapag nakuha mo na ang probable cause para arestuhin, sigurado ka na. Kaya maaring tumagal ito ng kaunti. Matagal ang pag-review ng surveillance at maraming investigador ang titingin. Marami ring interview ang kailangang asikasuhin. Anumang forensic evidence, ibig sabihin yung ballistics mula sa baril, kung may naiwan na shell casing sa pinangyarihan, lahat ng ito ay mga bagay na nangangailangan ng oras para matapos at maresolba ang pamamaril na ito. Dave Sarni, salamat sa oras mo. Lagi kong pinahahalagahan ng mga pananaw mo tungkol dito at kung ano ang dapat naming isipin at bantayan. Patuloy naming babantayan ito ng mabuti. Pero salamat sa oras mo, sir. Pinahahalagahan ko ito. At maraming salamat din at mag-ingat ka palagi. At iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng inyong podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan niyo ako sa X, Instagram, o News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes, Biyernes, 11 PM Eastern, hanggang sa muli, mga kaibigan.